Sinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department, kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach a department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yun, nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yun, di ba? Yung araw din na yun, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question, and we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, sige, wala mo na pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na
magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution ha? Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, nung ano po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Completa. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, kasi po di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga ganito, wala na akong time eh. Pinapunta ka niya ron. Kasi nandito eh, nag-usap kayo eh. O, kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo, sinabi ba niya wala nang restitution? Nung una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po namin usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi titiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman po nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita.